we have this series na naumpisahan ni Ate Nora last time, and it was entitled, ano nga po? Assuming ka lang. So the series was Empty Words and Empty Hearts, and it was yung first noon, which is the empty words, is yung title po natin noon is Assuming ka lang. So, ano ba yung mga ina-assume natin, ano? May mga bagay na generally makikita natin sa series na ito. Yung mga claiming words without obedience and hearing the word of God without action leads to deception. Yung mga nagki-claim na Christian po ako, yung mga nakikinig ng salita ng Diyos pero hindi naman sumusunod, it leads to deception. Nalilinlang lang po tayo. Heaven is not for those who says we are following Jesus. Ang langit ay hindi para sa mga tao na nagki-claim na sumusunod sila, but to those who does what Christ teaches. So hindi sila sumusunod by words, but sumusunod sila in action. So as we will start on this verse and we will end on this verse as well. So ating pong basahin 2 Corinthians 13:5. Suriin ninyo ang inyong sarili kung talagang tunay ang inyong pananampalataya. Siyasatin ninyong mabuti ang inyong sarili. Hindi ba ninyo alam na si Kristo Jesus ay nasa inyo, maliban na lang kung hindi kayo tunay na mananampalataya? In our series, we have this on Matthew 7. So yung Matthew 7, bago mag-end. So nabanggit na po doon natin kanina, yung Matthew 7 was the last chapter, last week pala ni Ate Nora, na it was the last chapter ng sermon. Yung Sermon of the Mount o yung Beatitude. So that starts from Matthew chapter 5, 6, and 7. So buong buong chapter yon, sermon yon. Sermon ni Jesus Christ saan? Doon sa Mount of Beatitudes. This was the exact picture po ngayon. Recent po ito. Recent picture. Kasi po, yung Mount of Beatitude is yung kaharap niyan is yung Galilee. Yung Sea of Galilee. Tapos, dito po mismo, binigyan nila yan nagawa sila ng temple doon mismo. Dito sa area na yon was the area kung saan tumatayo si Jesus Christ. Ito po ngayon ay makikita natin sa Israel. And these were the area na nandito po yung mga tao. So ilan yung katao doon? There were thousands yung nakikinig. Okay? So pag tinignan natin yan sa Google, ayan. So yung overview niyan, ito yung Sea of Galilee. Tapos nandito si Jesus Christ. Nandito si Jesus Christ sa area na to. Huwag niyo po munang tingnan na may temple. Tingnan niyo lang siya as if na plain lang siya. Kasi yun po yung katotohanan dyan. Nung nag-sermon si Jesus Christ, plain lang yan, then yung crowd was here. Okay? Dito yung, kung gaano po ito ka-importante yung area na to, kasi sa gilid po niyan dito is yung Capernaum. Dito sa side na to. Capernaum, yan po yung headquarters ni Jesus Christ. Madalas siya diyang namamalagi. Okay? Tapos, dito sa area na to, yung Gennesaret, very significant yan, nakatabi din ng Mount of Beatitude. Naalala niyo yung nangisda sila buong gabi, pero wala silang nakuha. Ayan, dito yan. Pero sabi, nung kinaumagahan, sabi ni Jesus, Pedro, pumunta ka ulit sa laot. Ihagis mo ulit yung lambat. Dito yan at nakakuha sila ng mga isda na hindi kayang buhati ng kanilang bangka. Dito yan sa Gennesaret na area. Tapos niyan, yung katabi niyan, which is yung Tabga, dito naman tinawag si Pedro. Dito tinawag si Pedro na nangingisda. Tapos yung area na yan, dyan din nagpakain si Jesus Christ ng 5,000 men. So magkatabi-tabi lang sila. Yung Mount of Beatitude was very significant dahil dito nagsermon, then dito rin tinawag yung disciples at dito rin nagsagawa ng miracle si Jesus Christ. So yan po yung sa area na yan. At yung mga tao doon, chinek ko sa tiningnan ko muli sa The Chosen. Nood po kayo Chosen? Huwag po kayong manood nun. I don't prescribe na manood po kayo ng The Chosen. But yung sa kanilang illustration was like this.
Nung nag-sermon si Jesus Christ, more than thousands. Pero makita nyo po, hundreds lang po yan sa The Chosen. Pero in reality, ang daming nakinig nun sa sermon ni Jesus Christ. Okay, so Jesus was in front at then kasama niya yung kanyang mga disciple. So wala po dito, hindi po mahina yung boses ni Jesus Christ kasi nagsasalita siya in front of thousands. So emphatic po yun. Meaning malakas na may diin. Kasi mahirap naman po na mag-sermon na nakabulong. Wala namang mic dati, walang speaker, walang megaphone, walang Bluetooth yung pangkanta. Magic mic ba 'yon? Wala pa noon, hindi pa nauuso noon. At these people, ito po, pakinggan niyo po ako. Yung mga tao na to is may alam sa Torah. Ano yung Torah? First 5 books. May alam sila sa law ni Moses. Nagsiserve sila sa temple, nagbibigay sila ng offering, they sing unto the Lord, they bow down in the temple. So, sounds familiar, di ba? So, if we will put that in our current time, yung mga tao na to was the same person na nakaupo sa white chair na yan. You understand? Kung bakit ito sinermon ni Jesus Christ. Tapos, on Matthew chapter 7 din, there was an invitation to them. Yung invitation, sabi ni Jesus Christ, hindi Yung ginawa dito ni Jesus Christ, nagkaroon siya ng invitation. Yung invitation was happened in, makikita sa verse 13. If you can open your book po, chapter 7, nag-invite siya, pumasok kayo sa 2 pintuan. Pero, after po niyan, imagine niyo sa chapter 5, puro siya blessed. Blessed are the poor in heart, happy, or maging masaya. Then pagdating ng chapter 6, nagturo siya patungkol paano mag-fasting, paano yung tamang prayer, yung hallowed be thy name, yung kabisadong prayer natin, nandyan yan. Tapos pagdating ng chapter 7, sinabihan niya yung mga to. Sabi niya, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa kaharian ng langit, kundi iyon lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Ngunit malinaw kong sasabihin sa kanila, hindi ko kayo kilala, lumayo kayo sa akin kayong mga gumagawa ng masama. Babalikan lang natin ulit. Yung tao naman to, what are their qualification? Ang ganda ng qualification nila. Alam nila yung Bible, nagsiserve sila sa temple, nag-o-offer sila, kumakanta sila. They bow down at the temple, pero sinabi sa kanila yung wordings na to. So ano nga ba? Bakit sinabi yun ni Lord kung okay naman yung buhay nila? Bakit sinabi yun ni Lord kung yung ginagawa nila in the temple was okay naman? So magtataka ka. So here comes now the two things. Yung dalawang pinagko-compare parati ni Jesus Christ. Una, kinompare niya, nagbigay siya ng dalawang example na merong isang malaking gate at merong isang maliit na gate. At sa maliit na gate na yan, merong malapad na daanan at merong makipot na daanan. The wide gate and the narrow gate. At pag sinundan pa natin yan, nagbigay din siya ng dalawang tao. Yung tao na yun, yung mga marami at yung mga konti. Tapos, after that, nagbigay ulit siya ng dalawang comparison. Na yung mga tao na nasa marami, na nasa wide gate, na nasa broad way, is mapupunta sa impyerno. At yung sumusunod na nandun sa narrow way, yung mga konti ay magkakaroon ng buhay. So, okay naman yung pagkasabi niya nung una, pero binigyan niya tayo ng idea ng ating Panginoon na hindi lahat makakapunta sa langit. Mas marami ang pupunta sa impyerno. So, this is the message natin ngayon. So, titingnan natin kanina, balikan natin yung gate na sinabi ni Jesus Christ. Matthew 7:13.
Pumasok kayo sa makipot na pintuan sapagkat ang pintuang patungo sa kapahamakan ay maluwang at malapad. At marami ang pumapasok doon. So this wide gate kanina na binanggit natin, marami yung nandun na. Marami yung mga akala nila na ligtas sila dahil of their religious assumption na sinabi nga ni Ate Nora last time na marami yung mapupunta dyan kasi nag-assume sila na ligtas sila. So, aralin pa po natin. Ngunit ang pintuang patungo sa buhay ay makipot at mahirap. At kakaunti lang ang nakakatagpo niyon. So, meaning, napakakonti lang talaga yung mapupunta sa langit. This is the reality. Hindi lahat ng nagsisimba mapupunta sa langit. Now, I will explain it po. So, this is the illustration of Jesus Christ. So, yung gate na yon, maraming pumapasok dyan. Malaki yung gate. Malapad. And then, dun sa isang gate, sa narrow gate, merong maliit lang, makipot na daanan. So, let's try to see yung malapad na gate. Sa malapad na gate, marami pong mag-assume dito na sabi ni Lord, ay, nagpo-prophesy po kami. Ay, sabi ng mga tao doon na naglilingkod kami sa church, sumisimba kami, nagsiserve kami, nagbibigay kami ng tithes, nag-o-offer kami, every week nandun kami. Pero sabi ni Lord, mas marami pa rin yung mapupunta. Hindi yun assurance. Hindi porket nandito ka sa simbahan ay mapupunta ka sa langit. Dahil una, may dalawang bagay dyan na sinasabi si Jesus Christ. Yung una, merong magtuturo sa inyo ng maling katuruan. That's the false teacher. You will be deceived by other people. Okay? Madaling ma-deceive kapag wala kang alam. That's the reality. At mahirap ma-deceive kapag nagbabasa ka. So kapag nakita natin yung ating sarili, that we are being deceived by false teacher, paano natin malalaman yon na siya ay false teacher? Dalawang bagay ulit. Sa kanyang false na pagtuturo at sa kanyang false na pamumuhay. So yung pagtuturo, ito yung mahirap i-discern kasi gumagamit ng Bible verse. Ang hirap kasi nagkukot Nagkukot ng Biblia. So, ang hirap malaman, uy, tama ba yung sinasabi niya? Parang biblical naman kasi nag-mention ng Bible. Pero, kapag alam mo ang katotohanan sa verse na yon and ginamit niya lang yung personal niyang interpretation para makuha yung inyong emotion, then that's wrong. Because the Bible has only one interpretation. Hindi yan maraming interpretasyon. So, makikita nyo si false teacher at maiintindihan nyo lamang na mali yung kanyang tinuturo kapag alam mo rin ang katotohanan. So, and then also, sa kanyang false living. Kasi hindi po pwede na mamuhay ang isang bulaang nagtuturo, mamuhay siya ng matuwid. No, he is designed na mamuhay ng masama. Mamuhay outside sa church. Mamuhay outside sa katuruan ng Bible. Pero Kuya Jess, nakikita siya sa simbahan. Makikita at makikita nyo po ang isang false teacher within the church. Because the Bible did not teach us na galing sila sa labas. Nandito sila parati sa loob ng simbahan. And that's what the Bible says. So maraming mga magtuturo ng mga maling katuruan. At yun yung dapat nating bantayan. And pangalawa, so una yung false teacher. Pangalawa, yung false profession. Mapupunta ka sa impyerno dahil nag-assume ka lang. Nag-assume ka na sa tingin mo, ay langit ako. No. Ito po yung kagandahan at yung kabigatan ng Matthew chapter 7. Kasi i-reveal niya sa atin kung na-deceive nga ba tayo ng dalawa. Na-deceive tayo ng false teacher o yung ating sarili. So meron yung dalawa, binanggit ni Ate Nora. Sorry. Yung verbal confession, yung mga nagsasabi na Christian ako, pero hindi makita. And then meron namang intellectual knowledge. Yung mga talino sa Bible. Ang talino, grabe kung makapakinig. Talagang nakapokus yung matang gano'n, no? Pero hindi naman ginagawa. Maintindihan po natin yan. At sabi ni Jesus Christ, yung mga tao na to,
mapupunta yan sa impyerno. And we will proceed sa makipot na daan na yon. Nasabi dito, yung gate na to is maliit at iilan lamang. Iilan lamang. So yung mapupunta sa langit is yung totoong nagtuturo. Yung totoong nagtuturo, it would be difficult and na i-grasp sila, na maintindihan sila. Kasi number one, napaka-boring. Napaka-boring pakinggan ng mga totoong nagtuturo. Gusto niyo po ng proof? Yung fina-follow nyo sa social media is yung mga walang kaalam-alam na bagong Kristiyano at hindi natin pinapollow yung mga Masters of Theology, yung graduate na Doctorate of Theology. Sino? Pinapollow natin sila, Tete Listay, sila ni King Reyes. Bakit nyo pinapollow? I-follow nyo yung mga I-follow nyo yung mga totoong nagsasabi. Yung mga totoong nagdi-deliver. Huwag nyo i-follow yung mga bagong Christians at na-amaze kayo dahil ang ganda ng transformation nila. Pero yung tinasabi nila was outside of the scripture. So what you need to follow is yung mga totoong nag-aral ang salita ng Panginoon, because madi-deceive tayo ng mga bagong Christian. Hindi pa nga natin alam yan kung totoo talaga yan. Because paano malalaman na sila ay totoong Kristiyano? They will persevere. It is not an instant change. Merong perseverance na mangyayari. So, pero isa din sa binibigyan din ni Apostle Paul na sino dapat yung humawak, sino dapat yung magturo ng totoong katuruan? It was being assigned to what? To the elders of the church. The elders of the church was yung binigyan ng assignment na kayong mga elders ng panambahan, kayong mga namumuno, dapat ng kanyang pinanghahawakang mabuti ang tapat na salita ayon sa turo, upang makapangaral siya ng wastong aral at pabulaanan ang mga sumasalungat dito. If you read that, Titus 1, binigyan din dyan yung qualification of the elders. Pagkatapos ng qualification, binigyan ng assignment. Ano ang dapat gawin ng mga elders? Dapat yung elders nag-aaral. Dapat yung elders nagbabasa. Dapat yung mga elders totoong nag-aaral talaga. Hindi lang yung devotion. Magkaiba yung devotion sa self-study. Magkaiba yung pagsimpleng naglabas yung notification, one verse, nag-aral na ako. That's not. The role of the elders was to take care of the truth. Na dapat ituro din nila at mangaral din sila ng tama alinsunod sa Biblia. Naintindihan po natin yun, and yun po yung binibigay at qualification ng mga true teachers na makikita natin sa narrow gate. And then, dalawa din po yan. Kung merong mga tagaturo, merong tagasunod. At hindi lahat ng tagasunod sa narrow gate ay maliligtas. And then pagdating natin sa verse 21 to 23, makikita natin dito yung genuine at yung assuming na disciple. O yung merong right perception at yung na-deceive na. So kanina may dalawang gate, may dalawang way, may dalawang tao, may dalawang pupuntahan, and now merong mga totoong tagasunod ni Kristo at merong nalinlang. So anong sabi doon last time? Merong 4 na perception. Sabi nga natin, merong false doctrine of assurance. This is what we would like to emphasize, na hindi po dito tinuturo sa ating panambahan ang pagtanggap kay Kristo Jesus. Okay? Tatanungin ko po kayo, sino po nakatanggap na dito kay Jesus Christ? Ulitin ko po. Sino po dito ang nakatanggap na kay Jesus Christ? Okay. Saan nyo po nabasa yon sa Bible na tinatanggap nyo si Jesus Christ? Believe is not accept. Accept is not believe. Magkaiba po yon. Bibigyan ko po kayo ng example. Yung banal na espiritu, we know that He is the author of the Bible. Tama? We believe. He uses
40 different authors na nagsulat. Okay, ngayon, kung tayo naniniwala sa Biblia, ano yung ginagawa natin? We accept that those 40 are the writers, or we believe that they are the writers? We believe. Now, did we accept the Holy Spirit na siya yung nagsulat? O we believe? We believe. Now, another example po, nung nabanggit ko nga po ito sa Bible study natin last time, kung sino mukhang mayaman dito. Si Kuya Rico. If si Kuya Rico ay meron siyang may-ari ng isang malaking company. Okay? Yung isang company, hindi yan nagiging automatic na malaking company. Di ba? It started as very small. Pero si Kuya Rico, he was smart. Siya yung nagpondo. Siya yung nagplano. Siya yung nag-execute. And then here we are. Nakilala natin yung company na yon. Okay. Nung nakilala natin yung company na yon, nalaman natin na si Kuya Rico yung may-ari. Okay? Nalaman natin na siya yung may-ari. So anong ginagawa natin? Kuya Rico, I accept you na ikaw yung may-ari niyan. Oh, Kuya Rico, I believe na ikaw yung may-ari. Nagigets? Now, ano yung dapat nating paniwalaan doon? Paniwalaan natin paano na isagawa ni Kuya Rico yung planning. Paano niya nasagawa yung execution? Paano niya na-provide yung pondo? That's what we believe. Same thing if you will put that sa ating pagpaniwala sa ating Panginoong Jesus. You believe what He has done on the cross. You don't accept what He has done on the cross. You believe. Naintindihan po natin? Hindi po natin yun ina-accept. Oh, si Jesus Christ napako sa cross. So I accepted na napako siya sa cross. Instead, we believe yung ginawa niya. So nobody accepts Jesus Christ. Instead, we believe what He has done. We believe who He is. We believe that He is a triune God. He is part of the triune God. He is the person on the Trinity. We never accept any of those information. We always believe. Nagigets po natin? Failure of self-examination. Nakakalimutan po kasi natin minsan, hindi pala minsan, madalas, na i-check, i-assess yung ating sarili. Christian nga ba ako? Christian nga ba tayo? Paano? Anong kaparaanan? Kasi nagsisimba ako. Tandaan po natin, salvation ay wala tayong ambag dun. Sa salvation, wala tayong ambag. Iisa lang yung participation natin dun. Tayo yung tagabitbit ng kasalanan. Tayo yung gumagawa ng kasalanan. Yun lang talaga yung ambag natin. Maintindihan po yan natin maya-maya. Fixation of religious activity. Yung makakasali ka naman sa mga church outreach, church programs. Pag nandun ako dapat save ako. Kasi nag-i-involve ako Tumutugtog ako dito, kumakanta ako, nasa likod ako, umupo ako dito, nakikinig ako, so save ako. Wrong perception. Number 4, fair exchange approach. Alam niyo po to? Alam ko, nagkasala ako nung last week. Pero gumawa ako ng mabuti ngayong week Kaya lang yan? Patas lang yan. At mas matimbang pa rin yung kabutihan. Kasi plus 10 sa langit yun Totoo ba? We are being deceived na wala pong ganon. Hindi porket nakagawa ka ng merit, nakagawa ka ng mabuti, ay i-equate mo na, matatabunan na yung kasalanan ko. Yung nakita ko sa cellphone ko, yung nadinig ko na mga hindi kagandahan, yung mga naisip ng aking isipan, yung mga naramdaman ng aking puso, pwede yung coveran kapag nagbigay ako ng tithes. Aba, saan natin nabasa yan? Wala pong ganon. Kaya nalilin lang po tayo. So sana maintindihan po natin yon. So tapos na tayo sa genuine at saka sa assuming na disciple. Then pagdating sa 24, binasa po kanina, meron na namang dalawang builder. Kuya Jess, alam ko na yan, yung story na yan. Yung story na yan, yung isang builder gumawa ng bahay sa buhangin. Tapos yung isa, gumawa siya sa bato. Ay, oo nga, no. Yun ba yun? Yun ba yun?
Yung una ko din pong pagkakaalam, ganun lang yon. No? Alam mo, parang ano yan, Kuya Jess, ganun lang yan. May tao na dapat iangkla niya yung kanyang buhay sa bato, which is si Jesus Christ. At dapat, huwag siyang mag-build sa buhangin. Totoo po ba yon? Nakalimutan natin, meron pala palang storm. Ay, oo, may storm dyan. Tapos nalaman na kung saan talaga nakaangkla, saan nakapundar yung bahay. So, ganun talaga yan, Kuya Jess. Kapag nagpundar ka or naggawa ka ng bahay, tapos nasa bato, hindi talaga yan masisira, Kuya Jess. Kahit anong bagyo pa. Kasi si Jesus yun eh. Tapos kapag nagtayo ka sa isang buhangin, matutumba yun kasi hindi si Jesus. Ganun nga ba yun? Ganun nga ba yung katuruan na yan? So here's our title. The Real Christian and Fake Christianity. Okay. Explain ko po ito. Wala pong fake Christian. Kasi hindi naman talaga sila Kristiyano in the first place. Merong real Christian at yung gumagaya ng Christianity ng isang Kristiyano. So, kapag tumawag si Lord, nag-elect si Lord dyan ng Christian, tapos mayroon din siyang pipiliin ba na fake Christian? Wala siyang pipiliin. It's always yung Christianity. Yung pinapakita, yung pag-pretend natin na we look like, we dress like, we speak like a Christian. But after that, what happened sa ating buhay? So, familiar naman lahat sa AI, di ba? Ano yung AI? Ano yung AI? A tsaka I. Hindi. Sa ating technology ngayon, what is AI? Artificial Intelligence. Pagdating sa picture, pagdating sa video, lahat halos ay AI na. Sa aming company, nakita na, nandun na po yung presentation ng mga robot sa amin. Gumagalaw na yung mga robot doon. Nagtitimpla na sila ng kape, nagtitimpla na sila ng gano'n, naglilinis na sila, present na po yun sa Snapchat. So nandun na. So also, nawawala na ng trabaho yung cleaner. Kasi yung mga robot na. Tapos we have these spectacles, yung glasses siya, na alam niyo yung sa pelikula, nung gumaganon-ganon na lang. Yan. Yun na po yun doon sa amin. So AI na. Halos lahat. Nakikita mo na yung Saturn, gamit lang ang inyong eyeglass. Ganun na po yung AI doon sa amin. Ngayon, pagdating sa picture, gusto ko pong itaas nyo ang inyong kanang kamay kung sa tingin nyo nandun yung totoo, at itaas nyo ang inyong kaliwang kamay kung nandun yung hindi. Okay? Kung yung hindi, I mean yung peke. Yung peke through checking the AI. So, asan po dito yung real? Asan po dyan yung AI? Sige, itaas nyo na lang yung kung saan, ano dyan. Kung left, dito kayo. Kung right, doon kayo. Asan ang AI? Okay, taas nyo po. Sino po yung naniniwala na ito yung AI? through checking the photo. Okay, ito po yung AI. Ito yung AI. Pangalawa, asan po yung AI dyan? Nasa right? Nasa right? Okay, sorry. Nasa kanan. Pangatlo, saan ang AI? Right or left? Right. Right ang AI. Sige. Saglit. Taas yung right sa naniniwala na nandun yung AI. Pakitaas ng right hand. You see? Same thing din po yan sa mga kasama natin sa simbahan.
Nagigets po natin? Ang hirap ma-differentiate na mga peke sa tunay. AI pa lang yon. AI pa lang yon. Marami dong manonotice natin na kung bakit siya dahil sa color, dahil sa texture, dahil sa editing. Pero what if in our real situation right now, sa ating panambahan dito sa BNA, is mahirap i-distinguish, mahirap hanapin kung sino yung hindi. Kagaya po nito. Asan ang AI? You see? Ito po yung sinasabi po natin na hindi po lahat na nagsasabi ng Lord, Lord ay mapupunta sa langit. Kasi parang nagka-camouflage eh. Parang parehas eh. Parang parehas. Is the real. It's like na kasama ko naman yun sa ministry ah. Parang 'di ba? Halos magkaparehas. Wala kang makikita. Isa pa. Asan ang peke? Okay. Sino naniniwala na dito sa left? Nasa sa left? Yung peke ah. Yung peke. Kaliwa. Saan ang peke? Kanan ng peke? Nadideceive tayo kasi ang isang peke ang ganda mag-worship. Nadideceive tayo kasi nung sila yung ginamit, ang ganda tingnan nila. They dress like a real Christian. They speak as a real Christian. Asan ang peke? Five, 4, 3, 2. You see? Lahat ay AI. Nagigets po natin? This is a very warning to us na hindi lahat ng nakikita natin tunay. Hindi lahat ng nararamdaman natin dito sa panambahan mapupunta sa langit. Hindi lahat yung mga akala nating tunay ay tunay po talaga. This is the message today. Entering the heaven is not granted to those who profess, but to those whose action prove their profession. It's not for those who merely speak of faith, but for those who live it in obedience and in truth. Huwag po tayong mag-assume na hindi porket nadidinig natin yung message na to ay we are saved. This is a reminder sa bawat isa. I-check natin yung ating sarili whether we belong to the broad gate or we are welcoming you to the narrow way. Matthew 7:24-27. Kaya ang sino mang nakikinig sa aking mga salita at sinusunod ito ay maihahalin tulad sa isang matalinong lalaki na nagtayo ng kanyang bahay sa pundasyong bato. Nang umulan ng malakas at bumaha at hinampas ng malakas na hangin ang bahay, hindi ito nagiba dahil nakatayo ito sa pundasyong bato. Subalit ang sinumang nakikinig sa aking mga salita, ngunit hindi naman ito sinusunod, ay maihahalin tulad sa isang hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhangin. Nang umulan ng malakas at bumaha at hinampas ng malakas na hangin ang bahay, nagiba ito at tuluyang nabasag. So the two builders. Ngayon, idadissect natin yung mensahe ng ating series ngayon. So, puntahan natin
yung bato at saka yung buhangin. So yung bato dyan, okay, yung literal na pagkakasulat sa Greek ay ibig sabihin nun is bedrock. Yung bedrock, ito yung mga bato na tested by time. Ay po yung makikita nyo sa bundok, makikita nyo sa dagat, yung mga ganitong, may mga layer. May mga layer at patag yung taas niyan. Dahil yung bato na yan is sinahalin tulad nga kay Jesus Christ na matibay na pundasyon. Pero hindi yan yung message natin o hindi yan yung message sa part na ito. Pero puntahan po muna natin yung isa, yung buhangin. Sa verse na yan, yung meaning dyan ng buhangin na yan is seashore sand o yung buhangin sa tabing dagat. So, ganun po yung ano dyan. Ngayon, tingnan natin. Let's dig deeper para maintindihan natin. Okay, sa 24, saka sa 25. Kaya, ang sino mang nakikinig sa aking mga salita. So, listener siya. Okay? Tandaan po natin ito. Ito yung dinidescribe sa lalaking nagtayo sa bato. At sinusunod ito. Meaning, doer siya. Ay maihalin tulad sa isang matalinong lalaki. So, he is wise. And then, nagtayo ng kanyang bahay. So, he builds. He's a builder. Sa pundasyong bato. Alam naman po natin, na when sinabing chief cornerstone, yung rock that refers to Jesus Christ. Pero yan ba yung sinasabi dito? Basahin po natin ulit. Kaya ang sino mang nakikinig sa aking mga salita at sinusunod ito, ay maahalin tulad sa isang matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa pundasyong bato. So, yung rock ba, yung ibig niyang sabihin is Jesus Christ? So, hindi. It's no. Kasi yung rock na sinasabi dito is yung mga nakikinig sa turo ni Kristo at sinusunod ito. Inulit po dyan sa verse 25 na nung umulan ng malakas at bumaha at hinampas ng malakas na hangin ang bahay, hindi ito nagiba dahil nakatayo ito. So meaning, yung builder na to is siya yung nakikinig sa turo ni Jesus Christ at sinusunod niya ang turo na ito. Nagigets? Okay, punta tayo sa pangalawa. Subalit, ang nakikinig sa aking mga salita. So, yung nagtayo doon sa buhangin, listener din siya. Diba? Ngunit, hindi naman ito sinusunod. So, disobedient siya. Hindi siya, nakikinig siya. That's good. Parang tayo lang din yan. Nakikinig tayo. Tapos, pwede naman natin sinusunod eh. So, we are on this category. Ay mahahalin tulad sa isang hangal. So, whoever who doesn't obey, who listen, but doesn't obey the word of the Lord, siya ay foolish. Siya ay hangal. Yan yung masakit doon. Na nagtayo ay mahalin tulad sa isang hangal na nagtayo ng kanyang bahay. Builder pa rin siya. Builder pa rin. Pero yung problema dito is yung buhangin. Kasi kanina si Jesus Christ, yung description sa kanya ay bato. Then sino yung sand? Diba? Magtatanong tayo. Then sino yung sand? Yung sand ay hindi si Jesus. Yung sand, yung mga nakikinig sa turo ni Kristo pero hindi sinusunod. At nakadesign ang sand na magigiba at tuluyan niyang babagsak. Now, nagkaroon na tayo ng ibang meaning na sa sand at saka sa rock at sa dalawang builder. Ngayon, kung hindi niya sinusunod ang kautusan ni Kristo, then ano or sino ang sinusunod niya? That's the question. Diba? So, sino yung sinusunod niya? So, what does the sand really means?
Ano bang ibig sabihin ng sand? Ito, yung human or self-will or personal opinion or superficial religiosity. I-explain pa po yan natin maya-maya. Pero there is an example about the... nakadinig po ako ng isang salita galing sa isang kapatiran way years before. When nakausap siya, then kinokorek siya. Kinokorek yung kapatiran na ito. Then, yung sabi niya, bakit niyo ako dinidiktahan? Bakit niyo ako didiktahan sa aking gagawin? Ako yung mga susunod. Isa Christian ha? Was a Christian. And then, nung later on, out na lumipas yung ilang taon, yung mentality niya na ganun, bakit mo ako didiktahan? And now, he was already a Muslim. It was a choice. It was a choice. Because yung nangyari, he got offended. Yes, he got offended. He did not submit to what was written in the word. Yung nangibabaw is yung human or self-will niya. Ngayon, how can we fully understand the sand? And at the same time, yung builder. You will never find a fool that will build on the rock. Walang hangal na magbibuild sa bato. For he is bound by his own nature, designed to build in the sand. Kasi, totoo lang, sa mga totoong nananampalataya kay Kristo, alam natin yan, na hindi yan magsasalita na Christian lang ako. There will always be a proof na Christian ako. Hindi yan pagiging boastful, hindi yan pagiging mayabang, but that's the confidence of the Holy Spirit. Pero Kuya Jess, paano ako makakapagsabi na Christian ako kung namumuhay ako sa maling relasyon? Namumuhay ako sa kasinungalingan, may ginagawa ako. That's we need to check. If we are truly a Christian or not. So titingnan natin yung similarity nila, yung fake at saka yung real. Both are present. Nandun sila pareho nung sinabi yun ni Jesus Christ. Both nakinig. Parehas nag-build ng bahay. Both were given the chance to choose where to build. Both are exposed on the truth. Both heard the truth and knowledge about the truth and have knowledge about the truth. Both are subjected to the same storm. Now, yun yung take natin on that very moment ng Sermon of the Mount. Ngayon, pupunta natin in our present time or tinatawag natin contemporary. Both are in the church. Hindi po pwede natin yung hindi po pwede natin yung i-disregard na merong hangal at merong wise sa isang panambahan. Both attend in church service. Both serve in the ministry. Both are praying. Parehas nananalangin. Parehas nagsiserve sa ministry. Both nagbabasa ng scripture at pareho din silang subject sa problema sa buhay. Pero just parang alayo ng interpretation. Parang hindi ganon. Hindi ganon if hindi natin siya titingnan in the aspect of sand. Maiiba yung meaning natin kapag tiningnan natin yung eksaktong wordings. But if you will put this on the aspect ng sand, maintindihan po natin. Maaring magkamukha sila sa labas. Mahirap hanapan ng pagkakaiba. Parehas nakikita ang bahay. Parehas mukhang matatag. Pero tanging ang pagsubok at paghatol ng Diyos ang maghahayag kung aling bahay ang totoo. So in order for us to define, to distinguish sino yung peke sa hindi, kailangan natin ng bagyo. Paano yun? At kailangan natin ng bagyo?
Ano ba ang ibig sabihin ng bagyo dun sa message natin? Number one, it is the real test of faith from God. Hindi lang yan nagka-problema ka pinansyal, bagyo na to. It might be na bagyo yan, but it will also test our faith. But at the same time, it will reveal who really we are. Real persecution of faith. Nape-persecute ba tayo sa pananampalataya natin? O hindi alam ng pamilya natin na Christian tayo? Hindi alam ng family natin na nagsisimba tayo? Mahirap, di ba? You will be tested on those small things. Test to reveal who is wise and false professor of faith. Yung mga bagyo na to, magre-reveal kung sino talaga yung matalino sa mangmang. Yung mga bagyo na to, papakita mismo ng situation na yon kung sino nga ba yung ligtas at sino nga ba yung hindi. Ano pa? Pagdating sa temptation, sanay na ba tayo matempt? O nahihirapan yung diablo na itempt tayo? O ang dali na lang nating matempt? Sa ating emosyon, sa ating mga naiisip, nahihirapan ba yung diablo na itempt tayo? O isang temptation lang, bagsak na agad? In temptation, makikita natin kung sino yung tunay sa hindi. Judgment and consequences of life. Ano yung nangyayari sa ating buhay? Anong may consequences na naaani natin? Is it a fruit that we are being tested? Or it is a fruit of our sin? Ano yung nangyayari? Ano yung inaani nating mga konsekwensya ngayon? Maybe in the last month, this week, this day. Yung consequence na ba yun ay bunga dahil nagsisilbi ako kay Lord? O ito yung bunga dahil namumuhay ako sa kasalanan? Think about that. Lastly, it is the Christian filtering. Yung storm na to, magpapakita sa atin kung totoo ka nga ba o nagpapanggap ka lang. Now, let's try to see and understand what it means when a fool who built his house in the sand. On this part, gusto ko pong i-encourage po kayo na makinig po dito ng maigi. And I know the Lord will be the one who will speak. Number one, showing external acts, external worship, religious activity, while the heart remains unchanged. Okay, stop po muna tayo doon. Kung tayo po ay paiyak-iyak during kantahan, paluhod-luhod pa, pa-emote-emote pa, punas-punas pa ng luha, pero walang nababago after that, deceive ka. Sa tingin po natin, ang ganda ng tutugan, napaiyak ako, nadala ako by emotion. Pero what happens after that? If nothing happens in your life, then you are just emotionally driven that time. Nadala ka lang ng emosyon mo. Because ang tunay na Christian, a Friday Christian, but disobeyed the whole week. Explain po natin yan. This is what we call, hindi na talaga ito nawala sa akin. That is worship beyond Friday. Ano yung pong ginagawa natin? Let's say Friday ngayon, di ba? Bukas, simula bukas, hanggang sa Webes. Ano yung ginagawa natin the whole week? Papasalamat tayo, nagsisimba tayo ngayong Friday. That's good. That's good merit yun. Depende sa pagkakaunawa natin. Pero what happens during Saturday and then Thursday? Diba? Kasi dapat makita yung bunga. Hindi dapat na yung religious tree natin na tayo mismo ay nakikita natin yung ating sarili na hindi tayo namumunga. That's wrong. Kasi yung tunay na umiiyak-iyak dyan, yung tunay na lumuluhod, if they were true Christians, you will see the transformed life. Makikita yan after nung gawain. Makikita yan pag Saturday hanggang Webes.
Hindi yan nakikita lang pag Friday. I'm not saying na huwag kayong umiyak during kantahan. What I'm saying is that don't fool yourself. Huwag niyong lukuhin ang inyong sarili na kapag nadadala kayo sa emosyon nyo, ilabas nyo tapos sabihin nyo, Christian ako kasi umiyak ako. Hindi ganun ang tinuturo sa Bible. Pangalawa, building their own standard of religiosity but not biblically founded. Alam niyo po yun? Sa tingin natin kasi, ito yung sinasabi ng Bible. Kasi ginagawa na natin yun. Nasa culture na yun. Pero hindi pala nasasabi yun sa Biblia. Weekly attendance is a salvation. Sino naniniwala dito na masisave siya dahil nagsisimba siya weekly? Then you are deceived. Singing loudly as a proof of being saved. Nalakasan mo yung boses mo para makita na, Christian ako. Maano ng katabi mo na Christian ka kasi malakas yung boses mo. Hindi ganun yun. Nabaptize ka, pero hindi yan sign ng salvation. Naituro na rin po natin yan. Ano pa? Posting Bible verse. Pero ano yung ini-aim? Yung attention ng tao. Ano po yun? Christian ako, bakit? Kasi may Bible verse ako sa Facebook. Pero pag hindi ka ni-like, magtatampo ka. You see the point? Huwag po tayong mag-create ng sarili nating biblical teaching. Hindi naman yan. Bakit mo change yung kandila, yung profile pic mo? Sinabi ba yan sa Bible? Hindi, kasi nalulungkot ako eh. Bakit hindi mata na lumuluha imbis na kandila? Bakit? Dikta kasi ng mundo. Ano yung dikta ng mundo? Pag may namatay ka, dapat kandila. Bakit hindi isang pagita? Isang pagita naman yung binibigay mo doon. You see the point? We are being deceived. Na yung mundo na to, na kapag may namatay ka, dapat i-change mo yung profile mo. Asan yan sa Biblia? Have we ever thought? Nabasa ba yan natin sa Biblia? Wala. Kasi wala naman din talaga yan. Nag-create tayo ng sarili nating biblical aspect na yung, kahit yung mga simpleng bagay na lang na ganun. So nami-mislead tayo ng sarili nating isip because we are not biblically founded in the first place. Pangatlo, assumption of agreement for obedience. Listen to this din po. It doesn't mean that if you agree on the Bible, you obey it. Ano po yun? I believe on the 66 books. I believe on its authority. Naniniwala ako 100%. Sinusunod mo ba? Nalilin lang kasi tayo eh. Nalilin lang tayo that we thought that we have that right belief sa Biblia. Na nandun yung talagang totoong devoted ka sa Biblia na only Bible has the final authority. Hindi mo naman ginagawa. Then there's something wrong. Ano pa? Panay ka amen. Panay ka amen. Thumbs up. Ito po, basahin po natin. They love to listen and assume that they were submitting. Hearing someone says, alam mo, ganda ng preaching mo. Good preaching. Ang deep ng pagkaturo mo. Na-inspired ako. It was an inspirational message. But without doing it, it's just a self-delusion. Nalilin lang ka lang. Panindigan mo na sinabi mo na ang ganda ng turo. Paano pa panindigan? Susundin mo yung tinuro. Huwag mong i-like. Naigets po natin? Ang dami sa atin nagsasabi, hoy, nadinig natin si preacher dito sa gitna. The best talaga yung turo mo, bro. The best talaga yung mo, pastor. What happened after that? The best pala eh. Ba't di mo gawin? Kasi we are being deceived na Christian tayo by saying amen. Pastor, ang ganda. Hindi yan sinasabi sa Biblia eh. Ito yung nakakalungkot that if we find ourselves na ginagawa natin to, repent at gawin yung tama. Number 4. A claiming commitment that will never stand a storm. Someone who look committed but disappears when life becomes difficult, revealing that they were standing on the sand the whole time. Ito yung akala natin committed eh.
Akala natin totoong Kristiyano kasi kasama ko yun sa simula eh. Ito yung tao na feeling ko talaga Christian. But when the problem comes, hindi mo na makita sa simbahan. Nung tinest na ng Panginoon, hindi nga makapag-pray. Anong ginagawa? Nagmumura pa dahil sa problema. Maintindihan po sana natin na ang pagiging peking Kristiyano, i-reveal din po ng Biblia yun sa atin. Huwag po tayong malinlang. And at the same time, i-reveal din po yung katotohanan. Number 5, the selective obedience. A danger kind of obedience that comes from a deceived knowledge of submission. Akala natin, nagsasubmit tayo. Akala talaga natin na nag-o-obey tayo. Pero namimili tayo kung kanino tayo mag-o-obey. Mamimili tayo pag madali, obey ako dyan. Pag mahirap, pass. Ano po ba ang madalas pinapagawa sa atin ng Panginoon? Madali o mahirap? Both. But most of the time, ang pinapagawa is yung mahihirap. Why? In order for us to be tested if our faith was really genuine or not. So empty hearts, basahin po natin. Empty hearts, this is the hypocrisy clothed in Christian dress. Mahirap po yun. Mahirap yun hanapin. Kasi yung totoong, hindi naman nagsasagawa ng pagiging Kristiyano niya, nakadamit pang simba pa. Diba? Ang sakit nun. Pero totoo ang sinasabi ng Bible. Ito ang mga tao na kasama sa gawain, kasama sa panalangin, kasama sa ministry, kasama na nakikinig sa preaching, kasama na nagtataas ng kamay, pero hanggang panambahan lang ang buhay Kristiyano at hindi nakikitaan sa totoong buhay. So stop. If you caught yourself, nandito kayo ngayon, repent at lumapit sa Panginoon. Not everyone in the jail are criminals. Not everyone in the hospital are sick. Not everyone who dress modesty goes to church service. Hindi lahat na nagdadamit ng kanais-nais o modest ay pumupunta sa simbahan. Hindi lahat. Not everyone who has the Bible in their hand read it. Hindi lahat ng mayroong mga Biblia sa inyong mga bahay, alam po namin na hindi nyo yan binabasa. Hindi lahat. So which means, not everyone in the church is church. Hindi lahat na nandirito sa panambahan ay tinawag. Yung iba, tinulak lang. Yung iba, nayaya kasi. Grabe kasi maka-invite si kapatid. Masarap ulam. I'm just being honest po to what was the Bible was telling us. Na hindi lahat ng nasa simbahan ay tinawag. So ano po yung tunay na Kristiyano? The wise who build on the rock. Number 1, the one that has true faith. Yung merong tunay na pananampalataya na nagbubunga ng pagsunod. Nagbubunga ng obedience. Confidently, hindi po yan pinagmamayabang, hindi yan pagiging boastful, kundi yung confident mo na sa Panginoon, you acknowledge that the work of God in your life. Ano pa? A heart that intentionally obeys God's holiness and righteousness both inside and outside the church. Ngayon, self-reflection based on this. A heart that intentionally obey God's holiness. After ng gawain, sino yung merong desire na mamuhay na may pagkabanal? If you have that desire, welcome to the narrow gate. If you don't have that desire, listen to the message. Maintindihan po natin. Adhere to what was heard and amen with action. So yung tunay na Kristiyano
Nag-a-agree siya, okay. Maganda yung preaching, nag-thumbs up. Pero, ginagawa niya kung ano yung kanyang naririnig. So, hindi siya panay amen, kundi he is more into action. Number 4, genuine Christianity is not proven by verbal claims or head knowledge. Ang pagiging tunay na Kristiyano ay hindi yan natitest or na prove gamit lang yung kanyang pagsalita o gamit lang yung kanyang talino. But by a consistent, anchored in unwavering heart level commitment to Christ. If you see yourself na meron kang commitment sa Lord, whether what happened man, magbago man yung season, magbago man yung lagay ng inyong puso, magbigat man o magaan ang problema, if nakikita po natin ng ating sarili, then welcome to the narrow gate. So, kapag tayo ay totoong Kristiyano, wala na ba tayong basihan? If we check ourselves on the aspect of pagiging Kristiyana, okay? Sana makita din natin yung ating sarili doing the basic things. Dalawa yan. Yung napag-aralan natin sa James chapter 4, is it real? And then yung mga basic Christianity. Ngayon, punta tayo sa basic Christianity. Now let's assess ourselves. Pakibasa po. That's basic Christianity. Lastly, if we failed on this basic Christianity, we will be failed to the genuine test of being saved. Ngayon, sa tingin natin, wala talaga. Hindi ko to ginagawa, Kuya Jess. Lumapit kayo kay Lord. Pag hindi mo talaga yan nagagawa, then there's something wrong. Yun lang yun. Hindi yun pula or puti, nasa or ka. Hindi yun. Langit lang yun, impyerno lang yun. Wala na. If we pass this qualification, if we are doing these things, then possible na nagagawa din natin yung greater aspect in checking. Is it real? Number 1, are you sensitive to sin? Nagiging sensitibo ka ba sa kasalanan? O inaalaw mo na lang yung kasalanan? Nagiging sensitive ka ba na nandidiri ka na magkasala? O okay na yan kasi masarap yan eh. Do you see decreasing pattern of sin in your life? Nababawasan ba ang kasalanan o nadadagdagan o napapalitan lang? Do you reject the evil world? Or isa ka sa nakikipaghalubilo din sa makamundong bagay? Ito po yung gusto ko pong i-emphasize. Do you await Christ's return? If you are a Christian, it's very impossible na hindi ka na-excite makita si Jesus Christ. Siya yung reason kung bakit ka naging Kristiyano. Siya yung reason kung bakit ka nabago. Pero kapag hindi nyo po nararamdaman yan as a test of being a Christian, then there's something wrong. Because pagiging Kristiyano, gusto lahat natin makita yung pagbabalik ni Jesus Christ. Do you love other Christian? Mahal nyo ba sila kahit hindi sila katanggap-tanggap? Ha? Sinong kinakasama natin after this? Yung Christian o yung hindi Christian? Sino yung mas madalas nating pagsabihan ng ating mga problema? Yung Christian o yung hindi mga Christian? Then if we saw ourselves na pinipili natin na sabihan yung mga Kristiyano kaysa humingi ng advice doon sa mga hindi Christian, then praise God. Dahil nagagawa po natin yun. And lastly, can you discern spiritual truth from error?
Nadidistinguish mo ba na yung turo na yon ay mali? Nadidistinguish mo ba na yung pag-preach niya, yung tinuro niya, yung pinakita, yung illustrate niya is mali? Then if you pass these things, welcome to the narrow gate. Now, punta tayo sa self-assessment. If your life characterized by head knowledge and empty profession, but no evidence of holiness, walang pagsunod sa pagkagiging separation or yung pagiging banal ng Diyos, hindi natin nakikita na meron tayong desire na maging banal, yung totoong pagsunod at yung authentic na commitment. What's the last phrase? Then you are in danger. Number 2, if your life is characterized by a continuous turning away from sin, if yung buhay nyo is nakikita nyo na palayo ka na ng palayo sa kasalanan, continuously transformation into the holiness of God awaits for Christ's coming, for the coming of Christ, standing firm in the persecution, loving and serving fellow Christian, then welcome to the narrow gate. If you saw yourself na nakikita mo yung ginawa ni Kristo, yung mga bagay na to, welcome to the narrow gate. A real builder, when they heard the truth, they will fully listen. And they will not reject that was heard. Instead, they will obey. They will be called wise because of their obedience that submits to the authority of the world. They will build and establish a house anchored and rooted on the rock, which is Jesus. But there will be an attempt of blowing them to where they stand, but the foundation of it will never be moved. They will bear fruit. They will live a transformed life, for a wise builder shows that they are bound to heaven. And by the way, they are designed that way in the first place. Yung totoong Kristiyano, sa simula pa lang, makikilala nyo na. Yung totoong namumuhay, yung totoong nakaranas ng pagbabago, magpipersevere yan hanggang sa dulo. At makikilala natin yan sa simula pa lang. So, gaya nga po kanina, yung verse natin, sinabi ko, na ito yung magiging unang verse, and this will be the last verse din nating basahin. Tayo po ay tumayo at basahin natin ulit. 2 Corinthians 13:5. Suriin ninyo ang inyong sarili kung talagang tunay ang inyong pananampalataya. Siyasatin ninyong mabuti ang inyong sarili. Hindi ba ninyo alam na si Kristo Jesus ay nasa inyo, maliban na lang kung hindi kayo tunay na mananampalataya?